Amen. Yan. Yung mga nakaraang linggo, pagkain din yung pinag-usapan. Diba? Anong ginawa nung ni Jesus nung nakaraang linggo? Nakaraang Biyernes pala. Tungkol sa pagpapakain sa 5,000. Pagpapakain din. Diba? Nabusog ba yung mga kumain? Opo, may sobra. Nabusog ang kanilang mga tiyan. Diba? Sobra pa. Nabusog sila, pero pagtagal ng panahon sila ay nagutom muli at namatay. Diba? Yun yung ginawa ni Jesus na nagpakain siya ng 5,000. Diba? Pero ngayon, iba na yung inaalok ni Jesus. Amen? Ano na yung inaalok ni Jesus? Ano yung sabi? Pagkain, nagbibigay buhay. Buhay na ano ba? Buhay na walang hanggan, no? Amen? Sino ang gusto? Ang buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ang gusto natin. No? Nagsisimba ba tayo sa every Sunday na lang? Hindi na araw-araw. Every Sunday, nagsisimba ba tayo? Amen? Amen? Palakpakan natin ang mga sarili natin. Yan. Nagsisimba tayo. Ano ba yung nagaganap doon sa misa? Ang isa sa pinakamahalagang parte ng misa. Anong pagkain yung tinatanggap natin? Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Eh yun ay, alin? Ang ostya. Hindi na siya ostya. Siya ay tunay. Tandaan po natin mga kapatid, ito po yung lagi natin dinidiin sa mga kapatid natin na nandito. Hindi po simbolo yung ostya. Simbolo ng katawan ni Kristo. Hindi po. Ito po ay totoo at tunay. Diba? Nangyayari po ito sa, yung inaangat ni Father na, diba? Consecration. Doon na nagkakaroon ng transubstantiation. Yan. Medyo malalim, no? Pagbabaguan nyo na lang. Yan. Yun. Doon na nagiging tunay na katawan ni Kristo at tunay na dugo. At tandaan po natin yan. Kasi baka mamaya tanongin tayo, ano ba yung nangyayari dun sa pag-inaangat ni Father? Ano lang yung nagiging simbolo? Ay, hindi po Tandaan po natin. Ito po yung lagi nating idinitin, lalo na sa mga kapatid natin. No? Hindi po simbolo. Amen? Ano yung nangyayari? Ito yung nagiging tunay. Totoo. Yan. Amen. Pagpa natin ang ating Panginoon. Dapat alam natin. Kasi tayo mga Kristiyano, dapat alam natin ito. Isa po sa pinakamahalagang alam natin. No? Kasi mamaya, sabihin sa atin, paulit-ulit nyo ng ginagawa. Bakit nyo paulit-ulit na ginagawa? Diba? Kasi nga doon, diba? Ano sabi doon sa uling hapunan? Gawin ninyo ito sa bilang pag-aalaala sa akin. So, ibig sabihin, gawin, kaya ginagawa natin mga Katoliko. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Ostya, tama. Yung komunyon, yung tinatanggap natin tuwing linggo. Minsan nga, sabihin na lang natin tuwing linggo kasi siyempre tayo may mga trabaho, di ba? Tuwing linggo lang nakakapagsimba. Okay lang yung basta yung linggo, magsimba po tayo. Para magampanan natin, matanggap natin yung pagkain. Ano yung tinatanggap natin na yun para saan? Yan. So yung pagkain na yun, bread of life. Bakit bread of life? Di ba? Tinapay ng buhay. Ito kasi yung tawag kay Kristo, siya tinapay ng buhay. Di ba may kanta nga yan? Ano ba yun? May buong tawag ko. Tinapay ng buhay, pinasbasan, natin, ininanday. Di ba? Siya. Di ba? Kasi kung tayo, bilang isang tao, may pangangailangan tayo para sa sustansya natin. Ano yung kailangan natin? Vitamins.
Maintenance, di ba? Yung may pinag-uusapan, Sister Jane, mamaya tatanggap ka ng maintenance. Yan, di ba? Bilang tao, yan yung pangangailangan natin ng ating, katawang lupa, itong ating katawan na to. Pero, tayo nangangailangan din bilang isang naglilingkod, yung kabusugan ng ating kaluluwa. Di ba? Ano yung tinatanggap natin? Yung katawan ni Kristo. Dito rin, sinasaad na, sabi niya nga, di ba? Ako ay tunay na pagkain. Ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. At kung sino man uminom at kumain ito ay kakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Siya na mismo nagsabi. Kaya nga, yung mga Hudyo, nagkaroon sila ng pagkalito. Diba? Ano ba sinasabi ng taong ito? Diba? Kasi nga, nung panahon na yun, ang mga Hudyo, parang tayo lang din yan. Minsan nakatuon tayo doon sa literal na bagay. Sa mga bagay na nandito lang sa lupa. Diba? Kaya si Jesus, hindi lang siya galing sa lupa. Siya ay galing sa langit. Diba? Hindi literal yung sinabi niya na yun. Kaya lang kasi yung mga Hudyo, diba? Gusto lang nila, mahuli si Jesus kasi nga kalapas-tanganan. Wala silang kaalam-alam. No? Pero siya na nagsabi, di ba? Na kapag kinain mo at tinanggap ang aking katawan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan. So yung pakikipag-isa, magkakaroon din tayo ng pakikipag-isa o komunyon. Ano ba yung ibig sabihin nito para sa atin? Yung pakikipagbahagi natin sa Eucharistia, di ba? Ito ay pagtanggap kay Kristo, no? Hindi ito ordinaryong ginagawa. Alam, baka sabihin natin, ay linggo-linggong ginagawa, parang naging ordinaryo na sa atin. Hindi po, no? Napakahalaga ng pangyayaring iyon, lalo na sa misa na yun, no? Hindi lang siya ordinaryong ritual na ginagawa, di ba? Ito po yung pagsamba natin sa Panginoon, pagtanggap sa atin, pagtanggap natin sa Panginoon. Bakit? Bakit natin siya tinatanggap? Para, tayo ay manatili. Tandaan natin, manatili sa Kanya. Di ba? At siya ay manatili sa atin. No, kasi kung wala ang ating Panginoon, wala sa atin ang ating Panginoon, hindi natin siya tinatanggap, ang katawan at dugo ni Kristo. Di ba? Baliwala yung kahit na magpupo ka dyan, makinig tayo, no? Nag-aaral tayo ng salita, kulang pa din. Kasi yun nga yung highest form, no? Ito yung pinakamahalaga, yung natatanggap natin. Pagkain ng ating kaluluwa, no? Kaya nga komunyon o pakikipag-isa. Pakikipag-isa ba kanino? Kay Kristo, di ba? Kung paano ang katawan natin ay nanghihina kapag walang pagkain o walang sustansya, gayon din yung ating mga kaluluwa. No? Di ba? Ano ba tawag nila dyan? Spiritual dryness. Sinasabi na natin, no? Minsan, parang tinatamad na ako umatid. Parang nalilito na ako. Tama pa ba yung ginagawa ko? Di ba? Sabihin natin, totoo po sa ating mga kapatid. Amen? Amen. Nagkakaroon po tayo ng ganun. Minsan dahil sa problema. Diba? Dahil sa mga pagsubok na dumarating. No? Dahil patuloy yung pagsubok. Pagka hindi natin tinatanggap si Kristo, no? O hindi tayo nakakapagtanggap ng banal na Eucharistia, no? Magkakaroon tayo ng panghihina. No? Pagkulang sa katikisim. Minsan kahit sobra-sobra ka sa katikisim, no? Pero hindi ka naman tumatanggap ng banal na Eucharistia, baliwala. Di ba? Amen? Kasi, ayun si Kristo eh. Tandaan po natin, ang banal na Eucharistia ay si Kristo mismo. Amen? Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Yan. No? Pagkain nagbibigay buhay sa araw-araw. Yan po yung sinasabi natin. No? Unang-una, yung salita ng Diyos, yan nga, yung katekism,
yung sa CCC natin, Catechism of Catholic Church. Ang ginagawa natin, ito prayer meeting. Yan. Diyan po tayo nakakapag-aral, nakakakuha ng salita ng Diyos. Amen? Amen. No? Ito po isang bahagi lamang, no? Para maibsan o maging mabuhay ang ating kaluluwa. Di ba? Pangalawa, ano pa? Yung panalangin. Sino nananalangin dito araw-araw? May prayer time. Yan, napakahalaga po para sa atin, no? Tayo ay may prayer time. Kasi diyan natin nasasabi na sa ating Panginoon, no? Ng ating mga pangangailangan at ating mga gutom sa buhay. Yan, Panginoon, nagugutom kami, kailangan namin ng pagkain. Panginoon, gutom kami kasi wala kaming pera. No? Diyan binibigay ng ating Panginoon yung pangangailangan sa ating panalangin. Pangalawa, mapapakita natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Kristo ay pag-ibig, napakasimple, no? Pag pinakita natin yung pag-ibig sa isa't isa, doon natin mapapakita na tinanggap natin si Kristo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Yan. Hindi binamin ni Jesus ang kanyang sinabi, sa halip ay pinagtibay ito. Diba? Sinabi nga niya na ang kumain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, sapagkat siya ay ang buhay. Diba? Amen? Siya ay nagmula sa langit. Yan. So pagka pinagtignan natin sa history o yung ginagawa natin, yung mana versus buhay na tinapay. Ito po kasi yung nangyari habang naglalakbay yung mga Israelita noon. Di ba? Yung mana, yan po yung nagmula din sa langit, nalalaglag. Di ba? Na kinakain nila para maibsan ang kanilang gutom. Di ba? Pinagmulan ng mana, isa ring milagro sa disyerto. Nagmula sa langit, pansamantalang busog ang mga kumakain, ngunit sila ay namatay pa rin. Amen? Di ba yung mga Israelita na naglalakbay, nagpunta sila sa ilang, yan po yung binigay ng ating Panginoon. Di ba? Pero, pagkatapos niyan, di ba, nakalipas ng ilang daang taon, libong taon, merong binigay na pagkain, ang buhay na tinapay, o si Jesus, Ito rin ay galing sa langit. Tandaan po natin, parehas po silang galing sa langit. Amen? Pero ang pagkakaiba, si Jesus na biyayang mula sa langit ay ang spiritual na buhay na hindi natatapos. Na tinatanggap natin tuwing tayo aatin sa ating banal na misa. Tandaan po natin mga kapatid, mahalaga po ang banal na misa. Dapat po sanayin natin. Kung ngayon po hindi tayo nagsisimba, pilitin natin na makapagsimba para bukod sa nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sa prayer meeting o sa ibang mga gawain, sa banal na misa, patanggap natin ng ating Panginoon ay meron tayong pakikipag-isa dahil doon sa komunyon na tinatanggap natin. Every time na tayo ay kukuha ng banal na katawan ni Kristo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.